Nang gabing, i-deliver namin sa kabilang bayan ang kalakal ng Lolo Ayong. Kaya pala halos ayaw lumakad ng alaga naming kalabaw. Alam pala ng kalabaw na merong mangyayaring hindi maganda. Habang nagtatago kami ng lolo sa ilalim ng kariton, ang alaga naman naming kalabaw ay umupo para bang kinukuberan kami nito. Maya-maya pa, nakadinig kami ng sigaw mula sa isang lalaking merong malaking boses na nakakatakot. "Men, clear the area!" Lo, may paparating. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, apo. Hoy kayo dyan! Labas! Sir, hindi kami kasali dyan. Alam ko. Labas dyan. Sir, ano bang nangyari? May tinutugis kaming mga rebelde. Buti hindi nyo natsyempohan ng palitan ng putok. Sir, medyo malayo pa naman. Mabuti nga tong kalabaw ko medyo mabagal-bagal maglakad. Kaya siguro binabagalan ng kalabaw kasi baka alam niyang may mangyayari. Ganun ho ba? Saan ho ba punta nyo? Sa kabilang bayan po. Medyo malapit naman na. Ano ba yung sakay nyo? In-inspection pa ng mga sundalo ang sakay naming sako. Iniisip din siguro ng mga yun na merong kaming kargang kalaban nila. Binuksan pa nga nila ang mga ito at nakitang puro niyog lang ang laman. Sige ho, tumuloy na kayo. Siya nga ho pala. Sir? Saan ba kayo nakatira? Dito lang ho sa bayan na ito. Pinakadulong barangay po. Ganun ba? Papayuhan ko lang po kayo, ano? Mas makabubuti pagkatapos niyong i-deliver ang kalakal sa kabilang bayan. Bumalik din ho kayo agad. Bakit ho, sir? Ano ho bang nangyayari sa ating bansa? Napapakinggan namin sa radyo parang lalong lumalala ang mga komunista. Yun na nga Merong kaming pakiramdam na magbababa ng order. Order? Order. Sige na ho, pumunta na ho kayo. Hindi sinabi ng sundalo kung anong order yon, pero may nararamdaman na ng kakaiba si Lolo Ayong. Habang tinatahak ng kalabaw ang lugar ng pinangyarihan, kitang-kita namin ng Lolo Ayong yung mga nagkalat na patay na dinadampot ng mga militar. Lo, ano yun? Ewan ko, baka kasamahan nila yon. Hala, bakit ganun? Iba yung suot niya, kulay itim. Hala, oo nga. Sir! Kasama niyo ba yun, sir? Hindi pinapansin si Lolo nang tinatawag niyang sundalo, kaya't nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ang nakita namin ni Lolo Ayong nung oras na yun, merong isang lalaking nakasuot ng purong itim. Halos hindi rin makita ang mukha nun. Dinadampot nito ang ibang mga patay. At nang makarating na kami sa kabilang bayan, agad na nakipagpalitan ng kalakal si Lolo sa kanyang kumpare. Pare, buti nakarating pa kayo. Bakit pare? Nako, magdedeklara daw ng martial law si Pangulong Marcos. Siguro tama lang yun pare. Lumalaganap ang mga komunista. Tama lang talaga yon. Pero tayong mga tinatawag na law-abiding citizen, hindi tayo pwedeng makisama sa kaguluhan na yan. Pare, hindi naman magulo. Magiging tahimik pa nga. Ang problema lang kasi, kaya siguro magbababa ng order si Pangulong Marcos sa mga militar para matigil na yung paglala ng mga komunista sa bansa. Isipin mo, nilalabanan ng mga komunista na yan ang gobyerno. Ang mahirap dyan pare, baka pati tayong mga simpleng tao madamay. Kaya nga't kailangan nating mag-ingat. Ay nako pare,
Plano ko pa naman sana bukas i-deliver ko pa yung isa kong kalakal dun sa susunod na bayan. Nako pare, wag mo nang ituloy. Mahirap nang lumabas. Parang pakiramdam ko bukas na ito dideklara ni Pangulong Marcos. Ganun ba? O sige na pare. Baka abutin pa kami ng dilim eh. Sige pare. Siya nga pala pare, sandali lang. Pare ano yun? Kanina lang may dumaan dito ng mga militar. Diyan ang patungo nila sa dinadaanan nyo. Hindi nyo ba nasa lubong? Nasa lubungan namin pare, nagkabakbakan pa nga eh. Mabuti na lang tong alaga namin, kinuberang kami. Lumuhod kaya sa ilalim ng kariton kami nagtago ng apo ko. Nako, ganun ba? Pare, mag-iingat kayo. Hindi ko naman kayo pwedeng patuloyin dito sa bahay ko. Marami kami rito, alam mo yan. Oo pare, naiintindihan ko yan pare. Salamat pare. Umuwi na kami ni Lolo pagkatapos noon. At pagtapat namin sa lugar ng pinaglabanan ng mga rebelde at militar. Ewan ko ba sa sarili ko, Commander, kung bakit bigla na lang akong nanglamig. Lo, malamig ba yung simoy ng hangin dito, Lo? Ewan ko ba, nilalamig din ako eh. Parang tumataas ang balahibo ko po. Sa hindi kalayuan, napansin namin ng lolo na merong mabilis na nagtatatakbo sa maisan kung saan naglaban ang sundalo at rebelde. Napahinto tuloy kami noon kasi akala namin rebeldeng may dalang baril. Ano yon? Lo, hindi yata tao yan, Lo. Parang nakalutang siya sa may mais. Ha? Oo nga. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita namin ng Lolo Ayong. Nakalutang ito ng hanggang tuhod mula sa lupa. Tumapat ito sa amin hanggang sa nakita rin naming meron pala yung malalaking pakpak. Kumakawag yon sa tapat namin habang naglalaway. Iniilawan kasi siya noon ng aking lolo kaya't hindi ako nagkakamali. Aswang ang nakita namin nung oras na yon. Aswang! Wag! Wag kami! Wala kaming kinalaman dyan. Saan gumawi ang mga sundalo? Hindi namin alam. Wala kaming alam dyan. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo. Baka makasalubong kayo ng mga rebelde at sundalo. Umuwi na kayo. Oo. Mabilis pinatakbo ni Lolo ang alaga naming kalabaw. Halos kalahating oras lang nakauwi na kami. Kapwa kami tulala ni Lolo pag uwi sa bahay. Ana, apo. Lo? Ayos ka lang ba? Opo. Nakita mo ba yung kanina? Nakita ko siya, Lo. Nakakatakot siya. Naglalaway tapos mahaba yung mga pangil. Maitim na lalaking merong pakpak na malaki. Aswang yon, apo. Opo. Katulad po ba yun ang kinukwento nyo, Lolo? Oo. Magpasalamat na lang din tayo. Kasi mabait yung aswang. Hindi tayo inano. Tsaka sa palagay ko, apo, yun yung klase ng aswang na hindi basta pumapatay ng walang may kasalanan sa kanila. Sa palagay ko nga po, Lolo. Kinabukasan magang-maga, yung kumari ng lolo ko na kapwa rin niya matanda, maagang kumakatok sa bahay. Ayong! Kumaring Cynthia, ang aga mo naman. Ayong, narinig mo ba sa balita? Ang alin ba? Nako, nagdeklara na ng martial law si Pangulong Marcos. Kumaring Cynthia, tama lang yon. Anong tama? Paano kung madami tayo? Mare, kapag wala tayong ginagawang masama, hindi tayo pwedeng matakot. Nasasabi mo lang yan, Ayong, kasi sundalo yung anak mong si George. Kaya parang naintindihan mo ang saloobin ng gobyerno.
Maring Cynthia, ang saloobin ng gobyerno sa pagdedeklara ng martial law para sa katahimikan ng buong bansa para lipuli ng mga rebeldeng likha ni Joma. Yun lang ang layunin nun, kumare, kaya huwag ka matakot at ang pinakamainam dyan, kung ano ang sasabihin ng gobyerno, yon ang gagawin natin para makaiwas tayo sa masama. Nagkakaintindihan ba tayo, mare? Sige, Ayong. May bigas ka ba dyan? Iyon ang sinasabi ko. Chismis muna bago utang. Sige na. Kahit isang sako lang, hindi kami makakalabas eh. Sige na nga. Tama-tama't. Nakipagpalitan ako ng kalakal kahapon. Nakasalubong pa nga kami ng mga sundalo't mga rebelde. Ganun ba? Naku buti hindi kayo tinamaan. Hindi naman, sa awa ng Diyos. Kinuha ng apo ng kumare ni Lolo yung isang sakong bigas. Pag-alis nila, iiling-iling na lang ang Lolo. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, may dumating na isang lalaking pamilyar sa akin. Nakasilip kasi ako noon sa bintana, kaya nakita ko siya nang pumasok sa loob ng bakuran namin. Tao po! Uy kuya! May sulat po para sa inyo. Galing ba yan kay Itay? Yes! Sulat, pakipirmahan na lang. Salamat. Sulat, galing kay Tate George. Ang lolo ko ang nagbasa dahil medyo malinaw pa naman ang mata niya nung mga panahon na yun. Itay, Ana, hinahabilinan ko kayo na wag muna kayong lalabas. Nararamdaman namin na magdedeklara ng batas militar si Pangulong Marcos upang labanan ang mga komunista. Wag muna kayong masyadong maglalabas at sumunod kayo sa ibababang patakaran. Yun lang? Yun lang ba? Wala nang karugtong yung papel. Naku, ang Itay talaga. Ganun pa man, Commander. Natuwa kami kasi pinaalalahanan kami ng tatay. Pagsapit ng gabi, pumunta ang lolo sa likod kung saan naroroon ng alaga naming kalabaw. Tapos nagsisilid siya sa sako ng mga niyog. Lo, anong ginagawa mo, Lo? Apo, kailangan kong lumabas eh. Bakit? Last na to, Apo. May usapan kasi kami ng kumpare ko doon na makipagpalitan ng kalakal. Lo, laganap ng batas militar. Apo, hindi titigil ang buhay natin sa mga ganyang sistema. Magugutom tayo. Lo, ang dami nating bigas dito. May mga stock pa tayo na mga pinapausukan yung mga karne ng kambing at baboy kalabaw. Lo, ang sabihin mo, iniisip mo na naman yung mga mangungutang sa'yo. Yun na nga, Apo. Paano kung... Lo, sa pagkakataon na ito, intindihin mo naman ang sarili mo, wag yung ibang tao. Katulad nun, muntik na tayong madamay sa barilan ng mga sundalo at mga rebelde. Paano kung maulit-ulit yun? Tsaka nung pauwi tayo, may aswang pa tayong nasa lubong. Apo, pagbigyan mo ng lolo. Last na ito at maiwang ka na lang dito, ha? Lo, natatakot ako, Lo. Alam niyo namang dalaga na ako. Ayoko yung may ibang taong papasok dito. Bakit, Lo? Parang may ibig sabihin yung tawa mo, ah. Apo, akala mo ba hindi ko alam? Ang alin, Lo? Akala mo ba hindi ko alam na kasintahan mo si Carlo? Ano? Aalis ako. Aagahan ko bukas. Papuntahin mo rito yung kasintahan mo. Pero, Apo, kailangan maging matino kang babae, ha? Huwag kang magpapadala sa init ng katawan. Kailangan mo ng kasama rito para ma-deliver ko na ito, ha? Lo naman eh. Sige na, Apo.
Hindi ko alam, Commander. Alam na pala ng lolo ang sikreto ko. Kinabukasan, akala ko aalis na ang lolo. Pero inabot siya ng hanggang alas 4 ng hapon. Lo, alis ka na, Lo? Oo. Babalik din ako. May iwan ka rito, ha? Si Carlo papuntahin mo rito. Wala kaming usapan, Lo. Ganun ba? Sige, magsarado ka na lang ng bahay at uuwi din ako agad. Sige, Lo. Pag-alis ng lolo, sinusundan ko siya ng tingin. Para bang gusto ko siyang sundan din. Ako kasi yung klase ng dalaga na may itsura. Hindi kaputian pero may mahabang buhok at magandang pangangatawan. Meron ding magagandang ngipin at may dimple kapag ngumiti. Nang dahil doon, Commander, pinipigilan ko ang sarili ko na lumabas. Takot ako mag-isa at mas lalong takot akong lumabas. Kaya't nang mawala sa paningin ko si Lolo habang sakay-sakay ang kalabaw, hinabol ko na siya. Lo! Ay, Ana! Sabi ko naman sa'yo may iwan ka na dun eh. Lo, natatakot po ako mag-isa. Sige na nga. Halika na rito. Salamat, Lo. Mas malayo ang bayan na pagdideliveran namin ng kalakal. Hindi naman dadaan sa unang bayan na pinuntahan namin. Magkaiba ang linya pero mas malayo di hamak ang pupuntahan namin ni Lolo ng hapon na yon. Habang tinatahak ng kalabaw ang aming dadaanan, nailawan kami ng isang malaking truck. Akala namin truck ng tubo dahil malalaki kasi ang panghakot noon. At nung mga oras na yon malapit ng dumilim, hinintuan kami ng malaking truck at bumaba ang dalawang lalaking merong dalang mahabang baril. Sinita kami noon. Up. Saan kayo pupunta? Sir, magdi-deliver lang sa kabilang bayan. Anong karga nyo? Men, search nyo nga. Sir, mga niyog lang yan. Manong, ikinalulungkot ko. Pero ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sir, puro buko lang to. Sabi ko naman sa iyo eh. Teka, may kasama ka pala. Alam niyo bang delikado sa panahon ngayon? Sir, mas delikado kung iiwan ko ang apo ko sa bahay. May itsura pa naman ang apo ko. Wala akong pakialam. Pag sinabing sa bahay lang, sa bahay lang. Bueno, malapit nang magdilim. Ilang oras na lang. Curfew na. Pag kayo natsambahan ng ibang militar at hindi kayo pinagbigyan, makikita nyo, ikukulong kayo hanggang hindi na be-verify kung sino ba talaga kayo. Baka mamaya mga rebelde pala kayong nagpapanggap lang. Sir naman, hindi mo lang naitatanong. Anak ko si Master Sergeant George Lacandula. Wala akong pakialam. Kahit sino ka pa. Sir, ganyan ba ang asal ng militar? Umalis na kayo. Umuwi kayo bago mag-curfew. At kapag natsambahan ko kayo, hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataon. Magpasalamat ka, Tatang, at maganda tong anak mo. Hindi ko pag-iisipan na chuchu kayo ng mga rebelde. Kasi makinis Hindi mukhang nadadapuan ng lamok sa kabundukan. Ano pa? Alis na! Sir. Hindi mapatakbo ni Lolo ng mabilis ang kalabaw nang dahil na rin sa bigat ng hinahatak. Nang maidil ni Lolo sa ibang bayan ng aming kalakal, mabilis din kaming umuwi. Nagulat na lang kami ng Lolo kung saan kami sinita ng militar. Nung medyo may araw pa, doon din niya kami inabangan. Hap! Kayo na naman. At kayo na naman din. Anong oras na? Alas 9. Anak ng tutyo. Di ka ba nakikinig, ha? Sir,
Nakinig naman ako. Siyempre pauwi na kami ng apo ko. Hindi. Anong hindi? Sumama kayo sa amin. Baka mga rebelde kayo eh. Sir, hindi po. Ikaw na rin ang nagsabi kanina na mukhang hindi ako nadatapuan ng lamok. Totoo po yun. Tsaka anak po ako ng sundalo. Totoo yun, sir. Ganon ah. Kayo talagang mga rebelde. Ang dami-dami niyong pautot. Alam niyo ba nung isang gabi ha? May nakalabang kaming rebelde. Marami. Namatayan kami ng kasama. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakahuli ako ng rebelde, babalatan ko ng buhay. At ikaw naman, Iha, hindi mo ako madadaan sa ganda mo. Kayong mga rebelde, marami kayong paraan para manilang kami. Sumama kayo sa amin ng maayos. Be-verify namin sa kampo kung sino ba talaga kayo. Sir, wag naman. Sasama ka o... Wag mo naman kaming tutukan yan, sir. Hindi naman ganyan ang gawain ng mga militar. Ang mga militar disiplinado, hindi nanunutok ng barel. Oo nga. Pero hindi mo ba alam? Batas militar ngayon, ha? Kami ang masusunod ngayon. Ano? Sundalo ka ba talaga, ha? Baka naman, nagsuot ka lang ng uniforme ng sundalo para lumabis sa kapangyarihan. Baka naman yung gamit yung military truck kanina. Naagaw nyo lang yon sa mga sundalong kinalaban ninyo. Hindi ako maniniwalang isa kang sundalo. Ang sundalo disiplinado, marunong gumalang at hindi basta nanunutok ng baril. Meron akong anak na sundalo. Kaya alam ko yan. Ang anak kong sundalo ay disiplinado. Hindi nagsasalita ng mataas sa mga matatandang katulad ko. Ganon ah. Tsaka nasaan yung military truck? Nasaan na? Niradyohan ko na kanina pa. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. At wala na akong pakialam sa sinasabi mo kung iniisip mong hindi ako sundalo. Tsaka, tunay akong sundalo. Okay? Doon muna kami, Commander, ng isang oras. Pinaupo nila kami sa isang tabi. Habang inaantay, yung military truck na pagsasakyan sa amin. Yung sundalong yon, hindi ko makita yung pangalan niya kasi meron yung apelyido. Napapansin ko na patingin-tingin ito sa akin. Tapos ngingiti ng nakakaloko. Lo, ba't ganun makatingin yung sundalo na yon? Palagay ko, Apo, peking sundalo yan. Hindi ganyan ang mga sundalo. Kaya nga, ang Tatay George ko naman di naman ganyan. Hoy, anong pinag-uusapan ninyo, ha? Wala. Anong oras ba darating yung military truck nyo? Wala pa nga eh. Magantay lang kayo dyan. Pwede ba kitang makilala? Ha? O kita mo, mukhang interesado ka lang sa apo ko. Sa oras na may mangyaring hindi maganda sa apo ko, tsak na isisisi sa inyo ng taong bayan ang lahat ng kaguluhan dito. Tumahimik ka, tanda. Naintindihan mo, ha? Tumahimik ka. Maya-maya pa, Commander. Nakarinig kami ng kakaibang angil sa hindi kalayuan. Ano yon? Ano yung ingay na yon? Apo, dito ka lang, Apo. Lo, aswang yata yun, Lo. Oo. Mukhang yung mga sundalong yan ang hinahanap ng aswang nung isang gabi. Magsigsikalat kayo, ha? Nagsigsikalat ang mga sundalo para hanapin yung angil. Tanging naiwan yung nag-iisang para bang may gusto sa akin. Maya-maya pa, Commander, nakita na namin ng lolo. Mula sa likuran niya dinamba siya ng isang kulay itim na lalaking merong malaking pakpak at nilapa ito sa harapan namin. Naawa man kami pero wala kaming magawa ng lolo hanggang sa matapos niyang lapain ang lalaking nakasuot ng pangsundalo. Nag-wika ito sa amin ng, "Ano pang inaantay niyo? Umalis na kayo. Dalian niyo." Salamat.
Pinakawalan ng lolo namin ang aming kalabaw. Tapos kami nagtatakbo. Yung kariton ay naiwan na may laman na mga sako-sako ng bigas. Hindi namin alam kung saan kami mapapadpad ng lolo nung oras na yun dahil kagubatan, malawak na gubat at kung saan kami nasuot. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon na kasalubong kami ng dalawang mag-asawang matanda. Apo! Dito muna tayo. Ligtas tayo rito. Sino kayo? Saan kayo tutungo? Lo, kinakausap ko nung mas matanda yata sa'yo to. Ay, hindi po namin alam. Tinatakasan namin ang mga sundalong humahabol sa amin. Huwag kayong dadiretso dyan. Pakiusap, baka masalubong niyo si Punong Samito. Makinig kayo. Malapit na rito ang kuta ni Punong Samito. Sino po si Punong Samito? Si Punong Samito ay merong grupo na handang lumaban kahit na kanino. Commander, hindi namin pinakinggan ang sinasabi ng dalawang matanda. Nagpatuloy kami sa paglalakbay. Isang oras pang lumipas, hindi namin napansin ng lolo nang dahil sa dilim. May mga kubo na pala kaming dinadaanan. Nagulat na lang kami nang merong isang binatang humarang sa amin sa daan. Saan kayo pupunta? Iho, naliligo kami ng apo ko. Kuya? Saan ba papunta tong daan na to? Mga taga-san ba kayo? Taga kabilang bayan. Alam niyo bang delikado sa panahon ngayon? Laganap ng marsyalo. Maraming mga rebelde at sundalong naglalaban. Bakit pag-alagala kayo? Yun na nga nag-deliver lang ako ng kalakal sa kabilang bayan. Nasa lubong kami ng, ewan ko kung sundalo ba talaga mga yon. Basta, saan ba papunta lugar na ito? Sa palagay ko, mas makakabuti kung dito muna kayo sa bahay. Yun ang bahay ko. Pasok. Pinapasok kami sa kanyang bahay. Tapos, nakita naming meron pang ibang mga tao doon. Nakakagulat ang itsura ng mga yon dahil nakasuot sila ng purong itim. Yung iba rito mapupula yung mga mata. Tapos yung mga buhok nila ay para bang matagal nang hindi pinapaliguan. Bigyan sila ng makakain at mainom. Salamat. Yung binatang nagbigay sa amin ng pagkain at mainom, iba yung mga ngitian niya sa akin na para bang nagpapakita ito ng interes. Maganda ang ngiti niya sa akin, Commander, na para bang minsan ko na ring nasaksihan. Hindi ko lang matandaan kung saan. Kumain muna kayo. Salamat. Dito ka. May tao yata. Pagbukas ng pintuan, isang babaeng sa tingin ko nasa 50 na ang edad. Meron itong binulong sa isang lalaki. Lo, anong pinag-uusapan nila? Hindi ko alam. Hindi ko marinig eh. Mga kasama, pagkatapos kumain ng 2 panauhing pandangal natin, isama niyo sila sa labas dahil meron tayong mahalagang pag-uusapan at kailangan marinig ng lahat ng tao rito. Napansin ko, Commander, sa dami ng kinain ko, ni hindi ko man lang naramdaman na ako'y nabusog. Tara, doon tayo sa labas at merong sasabihin si Punong Samito. Sige. Marami palang tao doon. Kada bahay may lumalabas na 5 lalaki at iba pa yung mga babae at mga bata. Lahat sila nagsindi ng sulo para lumiwanag ang buong paligid. Yung sinasabing Punong Samito
Siya pala yung lalaking humarang sa amin. Pumagit na ito habang kami nakapaikot at nag-uwika ito ng, "Mga kasama, nababatid na natin sa panahon ngayon na napakadelikado. Nagdeklara ng batas militar ang mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. Nais kong ipabatid sa inyong lahat na hindi tayo dapat madamay sa kung anumang kaguluhan ng mga rebelde at ng pamahalaan. Mabuhay tayo ng matuwid, pero kung tayo'y kakantiin ng kahit sino sa dalawang grupo na yan, maparebelde, mapasundalo, kahit pulis, doon pa lang tayo kikilos. Basta tayo, maginhawa ang pamumuhay. Wala tayong inaargabyado kahit na sino sa kanila. Ngayon, ipinapangako ko rin sa inyo na hinding-hindi tayo magagalaw ng mga yan hanggat naririto tayo sa ating nasasakupan. Pwera na lang kung merong magiging matigas ang ulo sa inyo at lalabas dito sa ating baryo." Punong Samito. Ano yon? Paano po kaya yon? Yung mga nag-aaral na kagaya ko. Eric, batas militar ngayon. Nasisiguro ko na walang pasok sa eskwela. Kaya kung anong sasabihin ko, iyon ang gagawin nyo para makaiwas tayo sa anumang kaguluhan ng mga rebelde at ng mga sundalo. Okay? Opo, Punong Samito. At siya nga pala, malugod kong ipinapakilala sa inyo ang maglolong Ana at Ayong. Laking pagtataka namin ni Lolo kung paano kami nakilala ni Punong Samito. Bagamat hindi pa naman kami nagpapakilala sa kanya. Ang lolo hindi nakatiis. Tinanong niya kung paano kami nakilala. Narinig ko lang. Ganon ba? Matanong ko lang, Punong Samito. Ano ba kayo? Anong grupo ba kayo? Hindi mo lang naitatanong. Ang baryong ito ay tahimik. Ako ang Coronel del Barrio dito sa lugar na ito. Kaya't pangangalagaan ko ang lahat ng meron dito. Ngayon, laganap na ang batas militar at hindi natin alam kung hanggang kailan titigil yan. Ganon ba? Ngayon, ikwento nyo nga sa amin. Paano kayo napadpad dito sa amin? Nag-deliver nga kasi ako ng kalakal ko sa kabilang bayan. Nung pauwi kami, yung sundalong nasa lubong namin nung medyo nag-aagaw ang dilim at liwanag nandun na naman. Para bang sinasadya niyang abangan kami ron at kursunada yata ang apo kong si Ana. Bakit, Eric? Wala po, Punong Samito. Ganito. Papayag akong manatili kayo dito sa bahay namin. Hanggat hindi inaalis ni Pangulong Marcos ang batas militar. Nako, hindi na siguro, Punong Samito. Total, pagsikat na lang ng araw, uuwi na rin kami. Ganun ba? Di kayo ang bahala. Pero sa gabing to, dito muna kayo manunuluyan. Sige, papayag kami. Good. Bibigyan namin kayo ng sariling kubo upang hindi kayo maabala. Basta tandaan nyo, kung merong mangyari man sa inyo, sumigaw lang kayo dahil ang kubo ko kalapit lang. Isigaw nyo lang ang pangalan na Coronel del Barrio. Ako yun. Walang ibang lalapit sa inyo kundi ako. Salamat, Punong Samito. Sige, pumasok na kayo. Binigyan kami ng maayos na kubo. Laking pagtataka namin, napakaayos talaga at napakaputi ng mga kumot at punda ng unan. Napakaromantik. Meron pang nagsisilbing kisame sa itaas. Nagawa lang din sa makapal na kumot. Habang nakahiga kami ng lolo,
parehas kaming hindi makatulog dahil merong ingay sa labas. Ingay na para bang hindi pa tapos ang pagpupulong. Mga kasama, yung dalawang panauhing pandangal natin, pakainin nyo ng masarap. Ayoko magugutom sila sa gabing to. Hindi natin basta hahayaan na makaalis ang maglolong yun, lalong-lalo na yung dalaga. Punong Samito, ako na lang po magdadala ng pagkain sa kanila. O sige Eric. Maya-maya pa kumatok sa pintuan namin si Eric. May dala ito na masarap na prutas at merong inihaw na baboy. Pinamimigay ni Punong Samito, kumain daw muna kayo. Nako iho, busog na busog pa kami. Yung po kasi yung sabi. Nako, pasensya na po kayo. Masama pong magalit ang Coronel del Barrio namin kapag hindi nasunod ang gusto niya. Ganon ba? Oho, sige ho, ikukuha ko ho kayo ng malamig na tubig doon sa balon. Ay nako, ako na lang kaya ang kumuha. Sige ho. Nag-usap kaming dalawa noon ng lalaking nagngangalan na Eric. Ana, di ba ikaw si Ana? Oo. Ana, gumayak kayo. Bakit? Mamayang gabi, hindi kayo po pwedeng magtagal dito. Bakit ba? Hindi ba nga mas delikado sa labas dahil batas militar? Oo, Ana, hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Ang baryo naming ito, ang sino mang mapapadpad dito hindi na nakakalabas ng buhay. Nararamdaman ko rin, may malaking pagkakagusto sa'yo, si Punong Samito. Baka mamaya gawin kanyang palahian. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nandito na ako. Pagsarado ng pintuan, nilapitan siya ni Eric at binulungan. Manong Ayong, pagramdam niyong tulog na ang Coronel del Barrio namin, magbukas kayo ng pinto. Nandun lang ako sa labas. Tatakas ko kayo. Ha? Anong itatakas ang sinasabi mo? Hindi niyo po naintindihan. Hindi niyo alam kung anong kayang gawin ng mga tao rito. Lalo na si Punong Samito. Sa panahon ngayon, hindi lang rebelde, sundalo ang dapat niyong katakutan. Naniniwala ho ba kayo sa mga aswang? Aswang? Huwag mo sabihing aswang ang mga tao rito. Yun na nga po. Ibig mo sabihin, Eric, aswang kayong lahat dito? Pati ikaw? Ikinalulungkot ko pero... Oo, Ana, natandaan niyo ba yung gabing nakakita kayo ng lumilipad na lalaking maitim? Ikaw yon? Opo. Ako po yun. Kaya naman pala parang pamilyar sa akin yung mga ngiti mo na yan. Aswang... Shhh. Huwag mo nang ilakas pa, Ana. Baka marinig ka nila. Teka iho, bakit mo ginagawa ito, ha? Para namang napaka-importante namin sa'yo. Ang totoo po niyan, hindi naman po talaga ako aswang eh. Hinawahan lang nila ako. Pinasusunod sa lahat ng gusto nila. Tapos, kumakain na rin po ako ng laman ng tao. Ano? Gusto ko na magbago. Mahirap na maging ganito habang buhay. Ayokong mamatay ng ganito. May pangarap pa ako magkaroon ng pamilya. Naniniwala po ako na merong isang magaling na albularyong tutulong sa akin para ibalik ako sa dati. Nako, wala nang gamot dyan sa sakit mo. Yan ang totoo, iho. Hindi po. Huwag niyo po sanang pahinayin ang loob ko. Pagkakataon ko na rin po ito para makatakas dito. Paano kung mahuli nila tayo? Tsak na ikaw ang una nilang papatayin kasi tinatraidor mo sila. Bahala na po. Sa ngayon lang ako nakakita ng pagkakataon para matakasan tong impyernong lugar na ito. Hindi ba sabi mo nag-aaral ka? O bakit di ka kumuha ng pagkakataon para makatakas doon? May nakabantay eh. Ganon? Oo. Di ka basta makakatakas dito, Ana.
Naniwala kami, Commander, sa sinasabi niya. Kasi meron naman akong proof. Yung ngiti niyang yon minsan ko nang nakita. At ayon din sa pag-amin sa amin ng binatang si Eric, siya daw yung lalaking lumapa sa bastos na sundalo. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, nakarinig kami ng lolo ng mahinang katok, tapos mahinang boses. Ana! Ana! Lo, si Eric yan? Oo. Pagbukas namin ng pintuan, agad akong hinawakan ni Eric sa kamay. Sinabihan niya ang lolo na sumunod. Kabisado raw niya ang daan papalabas sa lugar na yon. Mabilis kaming nagtatakbo. At nang papalabas na kami sa nasasakupang baryo ng lugar na yon, doon pa lang kami huminto. O bakit? Ana, lolo ayong mauna na kayo. Teka lang iho, hindi naman yata tamang kami lang ang alis dito matapos mong iligtas ang buhay namin. Basta mauna na kayo. Susunod ako, pangako, alam ko rin yung bahay nyo. Paano mong sinusundan ko kayo nang makita ko kayo? Sinigurado kong ligtas kayo nung papauwi kayo galing sa kabilang bayan kaya alam ko yung bahay nyo. Sige na, mauna na kayo, diretsuhin nyo lang yung daan na yan para maging ligtas kayo. At sino nagsabing ligtas kayong makakaalis dito sa aking baryo? Punong Samito? Eric, akala mo siguro hindi namin alam na may gusto ka sa babaeng yan. Ang husay mo naman magkunwari. Gusto mong maging isang tunay na tao at may bonus pang ganito kaganda na babae. Wala kang utang na loob. Anong walang utang na loob? Hindi kayo mga tao. Ginawa nyo kong aswang. Matagal na panahon ako nagtiis sa gantong buhay. Kahit alam nyo sa sarili nyong hindi naman talaga ako aswang. Walang utang na loob. Baka nakakalimot ka. Oo, ginawa kitang aswang para mabuhay ka. Pero kung hindi ko ginawa yun, sigurado ako, matagal ka nang inuuod sa ilalim ng lupa. At ikaw, matandang ayong. Bakit ako? Wala akong kinalaman dyan. Gusto ko lang magpaalam sa'yo. Napakakasalang ko ang apo mo. Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi ka papatulan ng apo ko. Bukod sa pangit na mabaho ka na, aswang ka pa, Punong Samito. Huwag mo kong galitin. Sa oras na mapuno ko sa'yo, ikaw ang una kong ipapalapa sa mga tao ko. Nakapaikot na sa amin noon ng napakadaming lalaking may nakakatakot na itsura. Si Eric nung mga oras na yon, nagpalit na rin siya ng anyo. Napalitan ng pagiging gwapo niya ng isang pangit na lalaki na naglalaway. Nakita ko rin, Commander, kung paano siya makipaglaban sa mga yon. Pero sa dami ng bilang ng kalaban niya, walang kalaban-laban si Eric. Kahit na gano'n ang itsura niya, walang awa ang mga kasamahan nito nang siya'y sagpangin at kainin ang laman loob. Napasigaw na lang ako nang makita ko yon. Tapos ang lolo binitbit ng 5 lalaking may itim. Habang ako, binitbit ako ni Punong Samito papasok sa kwarto. Anong gagawin mo sa akin? Tumahimik ka na. Ito lang naman ay resulta ng pagmamahal ko sa iyo. Sige na. Anong? Naghuhubad siya ng damit. Sa lawal at panloob, nakita ko rin ang kanyang mahabang alaga na parabang kasing tigas ng bakal. Aminado ko, Commander, na nung mga panahon na ito, wala pa akong karanasan pagdating sa ganon. Kaya takot na takot ako. Napapikit na lang ako noon. Tapos, lihim na nanalangin
na sana'y merong tumulong sa amin, na sana'y naririnig ang aking panalangin. Halika na aking mahal. Ikaw ang nararapat na babae upang aking punlaan. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Sandali lang! Bakit mo ko gaganyanin? Kasi mahal kita. Kung talaga mahal mo ko, rerespetuhin mo ko. Pag sinabi kong ayoko muna, please, hindi pa ako handa eh. Sige, rerespetuhin kita. Naalala ko, Commander, ang naging usapan namin ni Carlo. Kasi nga kasintahan ko noon si Carlo at meron na rin siyang plano na gawin sa akin yun noon. Yun ang ginamit kong linya upang hindi ituloy ni Punong Samito ang napakaitim na balak nito sa akin. Hiniling ko rin sa kanya na pagsamahin kaming maglolo. Ganon naman ang ginawa niya. Pinagsama kami ng lolo sa isang kubo. Itinuring niya kong parang prinsesa sa gabing yon, hanggang sa ikinuwento niya sa akin kung saan sila nagmula. Samito? Ano yon? Di ka naman pala talaga masama. Sabi ko naman sa'yo hindi eh. Nagkataon lang na nadayo kayo rito at nahulog agad ang puso ko sa'yo. Pasensya ka na aking mahal. Di ko agad nasabi sa'yo na kami mga aswang? Oho. Dapat ay sinabi mo kasi ang apo ko naman ay open naman sa lahat ng yan. Samito, iho, medyo inaantok na kasi kami, anong oras na? Baka sumikat na ang araw, baka pwedeng magpahinga muna kami ng apo ko. Sige na, Samito. Huwag ka mag-alala. Kapag handa na ako mismo ang mag-aaya sa'yo. Iyan ang gusto ko, aking mahal. Hayaan mo, paggising niyo mamaya, kahit na anong klase ng pagkain hilingin mo sa akin ibibigay ko. Sige. Sa isip-isip ko, Commander, mahina ang pag-iisip ni Punong Samito. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nagising na kami ng lolo. Nang dahil sa ingay ng pag-uusap nila sa labas, tapos nakakaramdam na kami ng gutom. Samito? Gising na pala ang aking mahal. Nagugutom ka na ba? Iho. Ano ba yung pinag-uusapan niyo tungkol sa mga militar? Meron kaming namataan na mga militar kanina. Mabuti na lang at nailigaw namin sila. Mukhang sadyang hinahanap nila ang baryo namin. Nako, ganun ba? Dapat mag-iingat tayo. Kaya nga, ano bang gusto niyong kainin? Kahit ano, basta masarap. Sige, ipagpapaluto ko kayo. Si Lolo nung mga oras na yon, naglibot-libot muna sa buong baryo. Dahil sa medyo mainit na nung oras na ito, hindi agad ako lumabas. Doon lang ako nag-stay sa tinulugan namin ng lolo. Makalipas lang ang 10 minuto, hinain na sa amin ang masarap na pagkain. Mismong si Samito ang nagbigay sa akin noon. Kumain ka na, aking mahal. Samito naman bakit ba ganyan ang itsura mo? Balik mo sa dati. Sige. Sinusubuan pa ako ni Samito ng pagkain. Hanggang sa nang matapos ako, Commander, nakaramdam na lang ako ng matinding hilo at mabilis na nakatulog. 1 oras ang pagitan at nagising ako. Napakasakit ng buong katawan ko. Damay pati na rin ang ulo ko at mata. Nang tignan ko ang aking katawan, wala na akong suot pang ibaba at pang itaas. Ano nangyari sa akin? Nakita ko rin sa hinihigan ko, may mga patak ng dugo. Gusto kong humiyaw kasi alam kong napagsamantalahan ako.
Hindi ko nga lang alam kung sino, pero naalala ko ang huling lalaking kasama ko walang iba kung hindi si Samito. Samito? Samito! Bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok si Lolo. Nanggigilid ang luha ni Lolo nang lumapit siya sa akin. Apo, patawad Apo. Lo, anong nangyari sa akin? Apo, wala ako nagawa. Pinagsamantalahan ka ni Samito. Ang kinain mo, may halong orasyon niya kaya ka nakatulog. Muling bumukas ang pintuan at nakita kong niluwanon si Samito. Yung ngiti nito abot hanggang tenga. Gising ka na pala aking mahal. Pasensya ka na, hindi ko na napigil ang sarili ko. Ngayon masasabi kong totoong akin ka na ngayon at hindi ka na pwede pang umalis dito. Dahil nakapagtanim na ako sa iyo ng punla. Sa galit ko noon, Commander, pinagsasampal ko siya. Pero wala yung epekto sa kanya. Tinadyakan niya ang lolo ko at hinatak niya ako sa labas. Pinagtitinginan kami ng maraming tao doon. Tapos pinagyabang niya ang mga salitang, Aking nasasakupan, ang inyong Coronel del Barrio ay magkakaroon na ng supling. Ang babaeng ito ang magbibigay noon sa akin. Simula ngayon, kailangan ninyo maging magalang at ibigay ang lahat ng pangangailangan niya dahil ang magiging supling ko sa kanya ang papalit sa akin bilang pinuno ninyo. Pagkatapos noon, binalik niya ako sa loob. Niyakap-yakap ako ng aking lolo habang umiiyak at humihingi ng tawad. Sinabi ko sa lolo ko na wala siyang kasalanan. Basta't ang sinabi ko lang, kapag nakaalis kami ipapalaglag ko ang batang tinanim niya sa akin. Ang tanong, paano kami makakatakas sa lugar na yon? Paano kami makakaligtas sa lugar na yon? Isang linggo pa, Commander, ang lumipas. May naligaw doon na isang sundalong nakasibilyan. Anong kailangan mo rito? Sino ka? Magandang araw sa iyo, Coronel del Barrio. Magandang araw din. At paano mo natunton ang lugar namin? Ang lugar namin ay dinadaanan lang ng kung sinong sundalo at imposibleng makita mo ito. Pasensya ka na, Punong Samito. Hindi kasi bulag ang aking mga mate. Sino ka? Anong ginagawa mo rito, ha? Sabihin na nating may hinahanap akong tao. Tao? Kami lang ang tao rito. Sino ka ban talaga? Isa akong sundalo. Hindi ako basta sundalo. Ako yung sundalong merong gamit. Samito, namumuro ka na. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang maglolo, sasabihan ko yung mga kasamahan ko. Nalusubin na kayo. Ora mismo. Hindi pwede yan. At bakit hindi? Ha? Hindi po pwede yan. Hindi mo pwedeng guluhin ang baryo namin. Ganon? Dahil sa nakasilip kami noon ng lolo sa bintana, nakita kong sumenyas ang lalaking yun hanggang sa narinig na namin ang sunod-sunod na putok. Katanghalian ng oras na yon, nakita kong pinipilit ng mga aswang na magpalit ng anyo para labanan ang mga sundalong walang pakundangan kung putukan ng mga kubo. Maya-maya pa, yung sundalong kausap ni Samito tinadyakan ng pintuan namin. Tara na! Itatakas ko na kayo! Hinawakan ako nung lalaki. Ganon rin si Lolo. Sabi niya sa amin sa likod daw kami dumaan at maraming nag-aabang sa amin doon na mga militar.
Habang papalayo kami sa lugar, nakikita kong merong 2, 1, 3 ang nagtatangkang humarang sa amin. Binibitawan kami noon ng lalaki, tapos yung pang-aatake ng mga yon ay sinasaranggan niya gamit ang magkabila niyang kamay. Hindi ka panipaniwala ang nakikita ko, Commander. Kasi sa tuwing lulundagin kami ng mga aswang, tumatama sa kanila ang palad ng lalaki, tapos nahahati ang kanilang katawan. Kasabay noon, nagiging abo ang mga ito. Nasa 10 minuto na kaming tumatakbo. Pagod na ako. Hindi naman kasi katulad ng resistensya ko ang resistensya ng mga lalaki. Kaya't ganon na lang kabilis nang mapagod ako. Magpahinga muna tayo. Oho. Sino ho ba kayo? Hindi na ho importante kung sino ako. May taong nag-aantay sa inyo. Nandun sila. Sino? Si George. Ang anak ko. Itinuturo ng lalaking yon ng isang pwesto ng lilim na puno. Nakita ko ngang may gumagalaw doon. Hanggang sa kinawayan niya yon, lumapit ito sa amin at nakita ko si Itay. Niyakap-yakap ako ni Tatay, Commander. Naiyak pa ito at humingi ng tawad. Yung ibang mga kasamahan ni Tatay na mga sundalo na nakauniforme, patuloy sa pagsugod sa mga kabahayan. Hanggang sa nakita na lang namin na nasusunog na mga kabahayan at nagsisigawan ang mga tao. Ipinaliwanag sa amin ng lalaking nagpakilalang sundalo. Baryo daw ng aswang ang kumupkop sa amin. Tapos, yung mga sundalong tumugis sa amin noon, mga rebelde daw, nagpapanggap ng sundalo upang makapangbiktima ng mga sibilyan. Yun ba? Oo, nilapa nga siya ng aswang eh. Dapat lang sa kanya yun. Anak, patawarin mo ako, anak. George, huli na ang lahat. Nalagyan na ng punla ang anak mo. Anong? Teka lang. Noli, paano to? Huwag ka mag-alala, George. Tatanggalin natin yan. Maayos kaming nakauwi sa bahay dahil ineskortang kami nila Tatay at ng iba pang mga militar. Pagdating doon, nakaramdam ako na para bang may gumagalaw sa tiyan ko. Iyon na pala yung sinasabing punla ni Samito. Huwag ka mag-alala. Aalisin natin yan. Sa pagkakatanda ko, Commander, pinainom ako ng lalaking yun ng langis na malapot na nanggaling sa malaking bote na halos 1 dangkal. Tapos sa loob nun may gumagalaw na kulay puting bato na ayon kay Tatay makapangyarihan daw ang bato na yon at maraming kayang gawin. Pagkatapos ko itong mainom, doon ko unti-unting naramdaman na para bang sa sikmura ko ay merong nanggagapang na mainit na mainit. Hanggang sa ito'y lumabas sa aking pagkababae. Nakita ko, Commander, malapot na kulay itim na parabang galing sa makina ng sasakyan ang nilabas mula sa aking tiyan. Tapos napansin ko sadyang napakabaho. Ayon sa pagpapaliwanag sa akin ni Tatay, yung lalaking iyon ay hindi naman daw sundalo. Kinuha siya ng opisyal upang mapasok ang pinaghihinalaang baryo na tadtad ng rebelde at mga aswang. Hindi raw kasi nila mahanap ang baryong yon kung sila-sila lang. Kinakailangan daw ng presensya ng isang mataas na uri ng albularyo. Kaya't siya ang napili at nagkataon. Nakakilala ito ng opisyal. Si Tatay naman, nang magdeklara daw ng batas militar si Pangulong Marcos, agad siyang nagpalipat ng destino rito sa probinsya namin upang kami gabayan. Kaya lang hindi ganon kabilis ma-approve yun. At dahil sa merong ganong senaryo, nang ma-approve yun, doon palang nakilala ni Tatay ang lalaking hinding-hindi ko makakalimutan ng muka.
Hindi ko man matandaan ang pangalan pero yung mukha niya tumatak sa aking isipan.